Gemini, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo regarding work, money, and business. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tears Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan po natin ano yung mensahe. Gemini. Okay, we have 6 of Pentacles. So marami sa inyo galante kayo or marami ba kayong pinurchase nitong mga nakakaraan? Or pwedeng marami kayong bibilhin. Yan, medyo madami kayong gastos. Gemini, let's see. We have King of Cups. Or meron dito sobrang galante sa'yo. The Devil. Okay, medyo mag-ingat kayo ha. Kasi merong galanting tao dito pero pwedeng may hihingin siyang kapalit. Pwedeng ito ay nila-love bomb ka. Could be karelasyon mo to. Nila-love bomb ka niya. Parang dinadaan ka niya pagdating sa mga regalo. Pero yung presence niya, pwedeng hindi mo naman. I mean, di ba kunwari may occasions, may important na pangyayari sa life ninyo. Lagi lang siya nagpapadala ng gifts. Pero yung presence niya talaga hindi mo yan ma-feel. Meron din dito ha, baka sumbatan ka. Tignan natin pagdating naman po sa work. Spirit guide energy po pagdating sa work. We have family. Meron ba dito madiskarte? Kasi nakikita ko dito, ayan, pwedeng lahat po ginagawa ninyo pagdating sa family. So, meron dito, Gemini, pwedeng meron kayong mga extra pinagkakakitaan. So, may mga side hustles kayo. Kahit nasa work kayo, yan, kahit nasa work nyo kayo, ay kayo po ay nakakapag side hustles pa. So, ayan, pwedeng kung ano-ano yung binibenta ng iba sa inyo or may nagbebenta dito ng bags, ng shoes, or mga pagkain. Sabi dito, unresolved issues or emotional conflicts within the family are causing stress. It's time to confront these issues. So, kasi 'di ba about work to. So for some of you, pwedeng sa trabaho po ito. Siguro tinuring mo na family yung mga katrabaho mo. Tapos ngayon ayan may mga issues no. Pwedeng regarding dito sa mga binibenta mo, nagkakaroon ng issues. Baka meron dyan nangungutang, tapos hindi na nagbayad. Yung mga ganun po. So, i-confront mo daw ito. Tignan natin. O kaya may tinuring kang family dito, tapos yung turing pala sa'yo nung co-worker mo na yun, hindi naman pala ganun. Tignan natin. So, may katoksikan dito na nangyayari pagdating sa trabaho at pwede po na naaapektuhan yung ninyo, side hustles ninyo. Tignan natin. Or meron dito nagrereklamo kasi pwedeng meron ka bang binigyan ng gifts tapos hindi lahat nabigyan mo. So, maraming nagtatampo sa'yo. Baka may pinuntahan kayo, ayun, pasalubong. Yung iba po sa inyo pala. Or may nagpasabay dito, baka nag-vacation yung iba sa inyo sa ibang lugar or sa ibang bansa, tas may mga nagpasabay. Kaya lang, hindi mo naman kayang dalhin lahat kasi madami sila. So, pwedeng ilan-ilan lang yung mga nabigyan mo or napasalubungan mo, yung mga nagpasabay na nabili mo. So, may mga nagtampo. The situation will improve. So, maaayos naman daw po siya. Basta i-address mo lang yung issues. Parang wag mong hayaan na, bahala sila kung magtatampo sila, tas di mo napapansinin. Kausapin mo na lang sila ng maayos. Lalo na, alam mo naman, wala ka namang ginawang kasalanan sa kanila. Yun lang, may mga na-hurt talaga dito. Siguro kasi feeling nila, baka may pinapaboran ka. Or the other way around dyan, pwedeng hindi naman ikaw yan, pwedeng boss mo yan. Baka bumili nga ng mga pasalubong, pero hindi lahat kayo nabigyan. We have 7 of Swords. Ayun, may mga issues nga talaga dito, no? So, pwedeng mga dati na tong issues, pinapalampas mo lang. Pero ngayon kasi, hindi mo na daw pwede pang palampasin yan. Or wag mo na daw palampasin, sabi ni Universe. Kasi, para maayos talaga siya. Kasi, ayan po, bago matapos ba yung taon, kung ano man yung mga issues na yan, regarding sa mga co-workers mo, ayusin mo na. Or, i-address mo na talaga siya. Para hindi mo na yan dala-dala next year. Tignan natin pagdating naman po sa kaperahan. Kaperahan naman, we have security.
but nakabaliktad siya, ano. So, unsecure, parang ganyan. You may feel uncertain about your safety and security or external events may be shaking your foundation. So, meron ba dito nag-iipon kayo? Saan ba kayo nag-iipon? Sa alkansya lang ba? Sa bahay nyo lang? So, pwedeng nagkakaroon kayo ng takot kasi pwedeng malaki-laki na yung inyong mga napupundar o yung naiipon po ninyo. Meron naman dito, ayan. Sabi ko nga sa'yo, di ba may galante sa'yo dito. So, pwedeng merong ditong galante sa'yo na binibigyan ka ng alahas, Gemini. Tapos, yung tao na to, ayan, baka mag-away kayo. This could be karelasyon mo to. Mag-away kayo, baka bawiin niya. Parang may pagbawi kasi dito. Tingnan natin. O may nagpapagawa ng bahay dito. Baka tinipid yung materyales. Kaya hindi kayo nagtipid nagbigay kayo ng enough na funds. Pwede kasi iba sa inyo, nasa malayo kayo. So, nagbigay kayo ng enough funds dito, pero tinipid yung pundasyon nung ano ninyo, nung bahay na pinapagawa niyo or apartment na pinapagawa ninyo. So, ayun, medyo may disappointments kayo dito. Kung nakauwi na kayo or makakauwi na kayo, makikita nyo, may mga pagtitipid talaga na ginawa. So, tingnan natin. So, alam mo yun, sa halip na nakatipid ka na, talaga dapat. Kasi nga, di ba, kung isang gastusan na lang siya So, ngayon, madodoble yung gastos mo dito. Tingnan natin, ano pa yung mensahe. Mensahe pa po natin, Spirit Guide. We have no need to worry. Ayan. So, siguro yung iba sa inyo ngayon, hindi nyo pa yan masyadong iniisip. Kasi nga, hindi nyo pa nakikita actual. Pero tingnan mo, may hihingi ng sorry sa'yo dito. Kasi alam niya na nagkamali siya. Nagkamali siya na niloko ka niya. At alam niya na, ayan, may pagkakamali siya. Kasi pinagkatiwalaan mo siya Naging mabait ka nga dyan, no? Tignan natin. Okay, so yung iba naman po sa inyo, kung meron kayong mga nilalakad dito na mga papeles, ayan, may mga nilalakad kayo dito na mga about sa pera na makukuha. So, makukuha niya naman po siya. Pwedeng medyo matagal nga lang talaga. Kasi baka naman yung inutusan mo na mag-ano yan, pinakasiyuan mo ba na mag-ayos, ay baka hindi niya pa talaga inaayos yan ngayon. Kaya iba sa inyo, wala pa kayong nababalitaan na good news about dyan. So, we have Wheel of Fortune. Tingnan mo, nakabaliktad. Okay. Some of you, tinatry nyo lang din talagang maging positive pagdating dito sa inyong mga problema. Pero, nararamdaman nyo po talaga na may problem. So, ingatan nyo talaga yung pera nyo. Huwag kayo basta-basta maglalabas. So, kung kayo po, ayan, kung kayo naman ay magpapatayo pa lamang ng bahay, tapos alam po ninyo na hindi talaga ninyo maaasikaso, huwag muna po. Ipunin nyo muna po yung pera ninyo. Or kung may bibilhin kayong sasakyan na hindi naman kayo yung actual na mamimili, huwag muna po. Pigilan nyo muna yung kagustuhan ninyo. I-delay nyo muna yung gratification. Delay gratification muna yung gawin ninyo. Para hindi kayo mamroblema in the future. Tapos, kung meron naman po kayo dito, ayan, may usapan ba kayo? Baka naman to about sa sustento, Gemini. So, meron kasi dito, parang sasabihin lang niya or ibibigay lang niya yung gusto mong marinig. Yung gusto mong marinig, yun yung sasabihin niya. Pero, hindi naman talaga yun yung gagawin niya. So, huwag kang magpakampante dito kasi merong nagsisinungaling. Tignan natin pagdating naman po sa negosyo. Kung meron po kayong negosyo. Competition. So, pwedeng unhealthy competition na yung nangyayari dito. Competition may be turning into rivalry or jealousy. Creating pressure and unease in relationships. So, ayan. Meron bang maninira na sa business nyo? Dati kakampi mo yan. Ngayong kalaban mo na pagdating sa business. Kasi pwede po na dati, ayan, baka meron kayong, sabihin natin, staff mo, employee mo, ngayon, kakompetensya mo na siya. Meron din naman kaibigan mo. Baka parehas kayo ng linya ng business. So, dati nagtutulungan pa kayo. Ngayon, ayan po, nagkakainggitan na. Tignan natin. Pwede rin to family member mo. Baka ginaya yung business mo. Basta may nagkakainggitan na dito pagdating sa business within the next few weeks. Ayan. So, baka hindi pa to nagsisimula. Magsisimula pa lang sa mga susunod na na weeks. Few weeks from now.
Ayan, baka may mag-open ng business dito katulad ng business mo. Pwedeng kakilala mo pa yung tao na yan. The Emperor. Maano talaga yung kagustuhan ng taong to. Pero kung titingnan naman natin, pagdating naman po sa inyong sales, maganda naman po. Ayan, maganda naman yung sales ninyo. Sabihin natin, kahit meron ditong bagong magsisimula na business, bago pa lang naman siya eh. Oo, kailangan niya pang i-build yung trust, 'di ba? Marami pa siyang kakaining bigas, kumbaga. So, yun lang, siguro, iwasan nyo lang din magturo-turo, magbigay ng idea. Basta, usapang business po, ay huwag kayong magbibigay ng idea towards other people. Hindi naman dahil sa yes, i-gatekeep mo. Yun yung gawin mo. Walang masama doon. Lalo na kung, diba, ikaw yung sobrang naghirap talaga dyan sa business na yan, na pinag-aralan mo lahat, nag-trainings ka pa and all. Huwag mong ibibigay syempre yung supplier mo. Kasi baka may manghingi dito. Akala mo friend mo. Yun pala, kalaban na. Kaya mag-iingat kayo. Madaming gustong kumpetensya sa inyo dito. Meron tayo ditong perfect fit. Okay, so kung nasaan man po kayo ngayon, na sitwasyon, kailangan nyo talaga yung pagdaanan. Sabi nga dito, you're meant to be here. Okay, so, yes, pwede kayo ma-frustrate, malungkot, and all. Pero tignan nyo din yung good thing, na binibigay sa'yo or na tinuturo sa'yo nung bagay na yan na kinalalagyan mo ngayon. Finding the right path to fit with the soul, the ideal job. So, some of you po, nasa tamang career na po kayo. Yun lang, nasa tamang career kayo. Meron nga lang talagang mga umeeksena. Ayan, sila yung mga tests, sila yung mga challenges, mga obstacles sa pag-i-improve pa ng career mo. Pagdating naman dito sa finances mo, ayan, you have the control naman talaga here. At dito sa negosyo, ayan, wala kang control dyan kasi hindi mo naman sila mapipigilan, di ba? Kahit ano yung gawin nilang business, kahit gayahin ka pa nila. Pero sabi ko nga, marami pa silang kakainin na bigas. Kaya mas alagaan mo na lang. Huwag mo na lang siguro silang intindihin. Siguro masasaktan ka, ma-hurt ka, Kasi nga, syempre, alam nila na yun yung business mo eh. Tas ginaya. Kakilala mo pa naman, kaibigan mo, relatives mo. Diba, masakit yun for you. Pero wag ka dong mag-focus. Mag-focus ka paano mo pa i-improve yung business mo. Paano mo pa maaalagaan yung mga clients mo. Paano mo pa mapapadami yung clients mo. So, ayan lang po yung mensahe para sa'yo, Gemini. Maraming salamat. Ingat ka always and more blessings to come.